my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want.
God and living word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. Welcome to Daily Life Sharing! Pagpapala na Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Praise God! Magandang tanghali po sa bawat isa, mga kaabangers! Yes! Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, and to all those people watching our daily live sharing. Amen. Nagpalang tanghali po sa lahat ng mga kaabangers. Jesus, Mamahalin sa puso ko'y walang ibang iibigin. alright. Sa buhay ko'y walang ibang bitin. Amen. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Pinagpalang umaga po sa lahat ng ating viewers. Kay Tita Ursula Cruz. Hello po kay Pastora Yolanda Hiao. Magandang tanghali po. Kay Pastora Marieta Ramiro. Hello po, Pastora. Amen. Hello din po Ate Chari Isidro. Watching from where? Pwede po nating ilagay sa comment box kung taga saan po tayo. Ayan mga kaabangers, magandang pinagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Shoutout kay Josephine Gonzalez Gato. Yes. Kay Sister Abby Abogado de la Cruz. Kay Pastora Salvi. Ayan po, pinagpalang tanghali po sa lahat ng nanonood dyan. Tayo po ay Yes. mag-share, like, and comment. Yan, sabi ni Pastora Yolanda, kaway-kaway. Yes! Hello po, dito na po kami. Salamat, Panginoon. Ayan, patuloy po tayong magbahagi. Itag ang ating mga kasambahay, kapamilya, mga minamahal. At sama-sama tayong umawit na Magpuri sa ngalan niya, kalooban ito ng ating Diyos Ama. Amen.
katawan ay iindak, Yes, Lord! kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Amen. Yes, Pastora. Pastora Mayan. Hallelujah. Sa Yahweh. Yahweh siya. Hallelujah. Purihin siya. Amen. Hello po, Pastor Carl. Hallelujah. Let's praise the Lord. Pumalakpak Lakpak ng may galak sa presensya niya. Ulitin natin ulit. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa puso ko'y Thank you for tagging. Ayan, Sister Julie. Thank you for watching. sa buhay ko. Yan yung mga kapatiran po natin sa All the Hub of Christ. Ayan, keep sharing and liking. Kuya Pat, we miss you. lahat sa akin. Hello Lahat po. ng may hininga, Amen. lahat ng may hininga, Tita Christy, tayo nagsumaya. Hello, hello, hello. kalooban ito ng ating Diyos Ama. Amen. Bawat katawan, nasa bahay ka man. Kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Alright. Amen. Shoutout po sa lahat ng taga-Pangasinan. Hello po kay Wow. Cherry Isidro. Ayan, shoutout din po sa aming mga anak. Yan, nasa bahay nanonood. Hey, Kuya Nathan. Ay, anak, itag mo yung mga classmate mo, anak. Hello po, Pastora Rosilyn Bueno. Hello po, Pastora. Sa'yo. Hi, Mommy. Wow, very supportive ang Pastora namin. Praise Ayan God. po. Ay, si Mami kasi, no? Napapasayo na. Sumasayaw na si Mommy kasi. Ayan, shoutout kay Melda Akil mo po. Hello, pinagpalang tanghali. Yan, Tito Melbs, we miss you. Kay Maria Cristina de Torres Adan. Hello po, tita. We miss you. Katawan niya'y iinda. Let's go! Kasabay ng Hello, Pastor paglundag, Sabi! Umalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah. Let's praise the Lord. Come on, mga kapatid! Hallelujah! Purihin siya! Amen! Hallelujah! Go, Tita Mel! Dayawin siya, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Hallelujah. Let's continue to Let's praise the Lord. DLS! Praise God! Hallelujah. Sama-sama natin purihin ang ating Hallelujah. Dayawin siya, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Sandali lang, ayan, binabati rin po namin ang aming mahal na Senior Pastor Dong and Senior Pastor May, and to all the pastor traveling, going to Singapore and Bataan, Indonesia. Welcome, welcome po. Ay, welcome. Welcome ang lahat ng manunod. Hello po, hello. Ayan. Have a safe travel. Pastor, nandito na po kami. Pastor May, praise God. Alright. Ayan. So yun po, magandang tanghali pong muli sa bawat isa. Amen. Para sa mga nanananghalian, Yes. para sa mga hindi pa nanananghalian. Ayan, at sa lahat ng mga naabot po ng ating daily life sharing, welcome, welcome, welcome dito sa ating real life. Real talk. Real People. Okay, praise God. Ay, may humabol. Sabi ni Tito Bobby, hello po mga ka-DLS. Yan. Wow, ang ating kape at pandasal family. Sige po, patuloy po nating pasalamatan ng ating Panginoon. Tunay nga na anumang klaseng panahon, anumang pagkakataon, walang maihahambing kapag presensya ng Panginoon ang ating kapiling. Amen po ba? Kaya muli, sama-sama po tayo ka-DLS na patuloy na pasalamatan ng ating Panginoon. Kapatid, anuman ang ating ginagawa, mas masarap na kumilos na nananahan sa piling ng ating Panginoon.
Kaya Lord, minsan pa, O Diyos. Oh, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Minsan pa, Jesus, unuhin mo ako. Minsan pa, Jesus. Minsan pa, Oh, Jesus, hallelujah. tutuin na. Salamat, Panginoon. Tanging ikaw lamang. Ang katiyakan nito, Kaya't aming hiling. minsan pa, Sabihin po natin, minsan pa, Jesus. Minsan pa, Jesus. Baguhin mo ako. Amen, Lord. Hallelujah. minsan pa, Jesus, Hipuin ang puso. Tanging ikaw lamang. Ang katiyakan nito, kaya't aming hiling. minsan pa, sa grasya mo, Amen. ako'y pinalaya sa grasya mo. Salamat, Panginoon. Narito at maniniwala. Ako'y maniniwala sa grasya mo. Salamat sa mahimalang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa grasya mo, Amen. ako'y pinalaya sa grasya mo. Habang ako'y naniniwala sa grasya mo. Habang ako ay tiyak na tagumpay. Amen. Amen. Sa grasya mo, habang All by your grace, Lord. ako'y may Amen. kalakasan sa grasya mo. Habang ako'y may kagalakan sa grasya mo. Habang kikilos ka, Jesus, minsan pa. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat. It is always by your grace, Lord God. Kaya sa mga kapatid naming naririto, isulat po natin, all by your grace, Lord God. Amen. Amen. Tagumpay sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hello po sa Chua family na nanonood right now. Hello po sa family natin sa Abulog. Amen. Ayan, Kuya JP. Praise God, praise God. Na-excite ako sa mga gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Di ka ba, Kuya JP, na-excite ka? Yes, of course, syempre. Ayan. Pakilala muna tayo, Kuya JP. So, magandang tanghali pong muli sa bawat isa. So, by the way, ako po si Brother JP Manuel at kasama ko ngayon ang aking may bahay. Amen. Hello po, magandang tanghali po, tanghalian. I'm Sister Sheila Manuel from the Hub of Christ, Parañaque. Yan. At grabe, no? Sa mga kaabangers natin, sige po, continue lamang po tayo sa, sabi nga, ay sit. Ano nga ba yung sit natin? Share, Invite and tag your loved ones. Yan. Kasi merong ginagawa ang Diyos sa kalagitnaan natin. Amen, Kuya JP? Yes, of course, siyempre, napakaganda ng ating pag-uusapan sa araw po na ito. At tunay nga na, I believe, ito yung napapanahon na dapat ay ating natatalakay. Exactly. Di ba? So sabi nga ay bago natin tawagin ang ating guest for today, so syempre maglalatag lang tayo ng ilang mga prinsipyo na kung saan para maintindihan natin sa araw na ito, ano nga ba yung nais ng Lord na maunawaan ng bawat isa sa atin sa ating pag-uusap sa araw na ito. So, marami tayong mga pwedeng mapag-usapan. Amen. And every day, maraming mga topics na maaaring, ito yung nagiging kaparaanan natin para pag-usapan ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Pero ang isang magandang tanong sa bawat isa sa atin ngayon, mga kaabangers, ito po yung iiwanan kong tanong sa inyo. Unang-una is, kailan yung huling panahon o pagkakataon
na sinabi mo sa iyong kaibigan na, brother or sister, halika at pag-usapan naman natin ang Diyos. Yan, di ba? Nakaka-excite naman yun, syempre, Kuya di ba? JP. Maraming mga, sabi nga, maraming mga current events ang napapag-usapan ngayon, even sa social media. And ang isang, sabi nga, ay maraming mga may init na mga balitaktakan. And diyan nga lumalabas yung sinasabi nga mga minsan ay nagiging chismisa na. Pero ang napakagandang pag-usapan natin sa araw na ito, yung pag-usapan natin ang tungkol sa Diyos. Amen, Kuya JP. Diba? So sabi nga, bakit po mahalagang ito yung ating pag-usapan? Kasi ito yung napakahalagang maintindihan natin. Sabi doon sa Matthew chapter 12, verse 34. Sabi doon, kung ano ang nilalaman ng puso, iyon ang sinasalita ng bibig. So, iyon pala yung, sabi nga tayo, bilang mga tao, kung ano pala yung punong-puno, yung pumupuno sa ating puso, ito yung madalas na lumalabas sa ating labi o sa ating bibig na ating nababanggit. So, today, sabi nga ay para mas lumalim at maintindihan natin, kinakailangan malapatan natin ng kwento. Talaga naman, ito yung real life, real story. O, na kung saan, para mabigyang linaw natin na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, mga kaabangers, whether ikaw ay nasa sitwasyon ng sabi nga ay sufferings, ikaw ay nasa sitwasyon ng mga pagsubok, ikaw ay nasa sitwasyon ng kagalakan, ikaw ay nasa sitwasyon ng tagumpay, o namang kalalagayan na meron ka ngayon, ano yung madalas mong gustong pag-usapan? And sa araw na ito, ang sabi nga sa base sa ating topic, pag-usapan natin kung paano nga ba ang Diyos ay nandoon sa kalagitnaan sa bawat topic ng buhay na meron tayo. Wow. Yan, di ba? Exciting So yan, sabi nga Kuya yan. JP. And of course, sabi nga, para mas gumanda ang ating pag-uusap sa hapon pong ito, ay ating pong ini-introduce ang ating napakagandang guest speaker. Yes, Kuya JP. Guest Hindi natin, siya di ba? iba sa atin. Hindi. Amen. Pero sa mga manunood pa, local and international. Yan, para masubaybayan niyo po siya. Siya po ang nandoon sa segment ng Pag-usapan natin ang Diyos. Yan, Amen. di ba? So, please welcome Pastora Patricia Baniked. O Pastora Mutya. O, di ba? Sabi nga, ang mutya ng, ng Pilipinas. Yes. Pastora, magandang tanghali po, Pastora. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nasa online, lahat ng nasa Facebook, isang pinagpalang tanghali po sa inyo. Ako po si Pastora Mutya from Pag-usapan natin ang Panginoon. Yan. Every day. Amen. May gusto po ba kayong batiin, Pastora Pat, na wala pa po sa online? Maaaring mapanood nila ito. Baka meron po kayong gustong i-shout out. Shout out. Shout out sa lahat ng, ay sa mga magulang ko, sa mga tito, sa mga tita, sa mga members ng church, sa mga leaders, sa mga pastors natin dito sa The Hub of Christ Church. Actually, iba't ibang bayan, iba't ibang bansa na din po ang ating simbahan. Kaya salamat sa Panginoon dahil ginagamit tayo ng Diyos upang mapahayag ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan. Dahil naniniwala tayo, bawat mandirigma, araw-araw may pinagdadaan ng pagsubok, may pinagdadaan ng laban. Kaya napakahalaga na araw-araw din po pinag-uusapan talaga natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Iyon. So sabi nga, Pastora, kung ilalarawan po ninyo ang inyong sarili sa maikling salita. Yan, ha? Sino si Pastora Patricia noong siya ay bata, noong siya ay kabataan na, at ngayon bilang siya ay lingkod na ng Diyos na tinawag para maglingkod sa maraming tao? Wow, exciting yan, Kuya JP. Okay. So nung bata ako, ano ba ako noon? Parang, tingin nagka-throwback. May throwback eh. Mga throwback moments pa. Nung ano na ako, childhood, mabait pa rin. Hanggang ngayon, mabait pa rin naman po, praise the Lord.
Pero hindi talaga sasapat. Wala pa magko-comment dyan ng mga tito at tita natin dyan. Sige po, mag-comment po kayo dyan. Sa lahat po na nasa Singapore, sa Sa lubong mga na lang. nakakakilala. Ito kay JP, dahil mabait ang ating pastora, may tanong ako, paano nagsimula ang personal na calling ninyo, pastora, na maglingkod sa Diyos? Yun talaga, bilang napakabait ng aming pastora. Ang Amen. galing ng tanong mo, napakahaba ng sagot po na yan. Bale, ako po ay hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung camera para nakatagilid ako. Ayan, okay na. Maganda naman pa rin, maganda pa rin, pastora. Paano ko na-encounter ang Panginoong Diyos sa buhay ko? Actually, we grew up in a Christian family. And buong buhay talaga namin, talagang ang aming mga magulang, ang aming mga tito, mga tita, we are all grounded in the Word and also in serving the Lord and His people. At nakita ko naman talaga doon na kung gaano kasagana ang Panginoon sa pagbubuhos niya ng biyaya niya, lalo na sa mga tapat na lingkod ng Diyos. Kaya napakahalaga din for me, that time actually yung sinasabi nila na hindi mo naman talaga, hindi ibig sabihin na you grew up in a Christian family, you become Christian as well. It's just that you really need to have your own encounter with the Lord. Para doon sa encounter mo, yun yung talagang masasabi mo na si Lord talaga yung aking buhay, no? Yun yung tinatawag na personal encounter with the Lord. So, naranasan ko din naman po yung parebel-rebelde paunti. Hindi lang ako lantad. Actually, ano lang ako kaya ako mabait kasi ayokong pinapagalitan, di ba? Sino ba may gustong pagalitan? Kaya ayoko ng discussions, ayoko yung kino-confront ako. Kaya as much as possible, ginagawa ko yung utos sa akin, yung mga kailangan kong gawin. So, years old, sa Cebu na po ako naka-encounter sa Diyos kasi dumaan na kami sa maraming mga pagsubok. And then, actually, yet dumating pa rin kami sa panahon na nabankrupt kami, naghirap kami, and then sabi sa akin ng Panginoon, anak, wala naman problema yung sitwasyon mo Hindi rin dito talaga yung problema yung magulang, hindi yung kahirapan or anything. Ang pinaka may problema pala dito, walang iba kundi yung puso ko. That's why when that prayer was prayed, sabi ko sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. I will surrender my life to you. Kaya from that time on, salamat sa Panginoon kasi meron talagang mga lingkod ng Diyos na hindi tumigil na magpaalala, mag-guide at sumuporta, lalong-lalo na pati sa buhay ko at sa aming family. So, ayun, tapos na po. Kristiyano na ang nasa paligid niya. To yung pinagdaanan niya personally na makilala niya ang Diyos, kay JP. Parang na-realize ko lang kay JP, preparation pala yung nararanasan nating lahat. Tama. Amen. At maganda yung binanggit ni Pastora kanina, no? Mahalagang maunawaan ng ating mga kaabangers. Yung personal encounter sa Diyos. Amen. Gaano ka Na sabi nga, hindi siya yung porket ikaw ay pinanganak sa gitna ng mga Christian family, ay guaranteed na kumbaga, ikaw exempted na at hindi mo kinakailangan ng ma-encounter si Jesus. Pero yung sinasabi ni Pastora doon kanina, yung personal encounter napakahalaga. Grabe. So ito yung magandang paalaala sa ating mga kaabangers na sabi nga kung meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakaka-encounter kay Lord, ito yung mahalagang dapat ay maituro natin sa kanila na magkaroon sila ng mga personal encounter sa Lord na. Sila at ang Diyos na yan. Yan. Amen. Amen. So, ayun, may nagko-comment dito Sabi, unahin daw muna yung love life Parang na may na-miss out sa bilis ng pagbabahagi ni Pastora Pat. Oo. Parang meron doon si Pastora Yolanda, kumusta naman ang sa love life? Mga love life kayo dyan sandali. Okay, so syempre sa pagpapatuloy po ng ating discussion, ay bukod dun sa mga nabanggit mo, Pastora Pat, ay ano-ano pa yung mga naging struggle mo
na kung saan mga disappointments or pagtitiis o mga challenges na pinagdaanan po ninyo bago po ninyo narating yung kung ano yung ministry po ninyo ngayon. Na naging malinaw, Kuya Yeah. JT. What age po yan? Mukhang marami to. Kayo po pasama, kung ano po yung Ano po kasi, kung sa struggles, siguro mula bata hanggang ngayon, or yung pinaka-recent na lang, tama? Yes, Apa. pwede, Pastora. Sige po. Para Sige mai-connect po. natin sa Ano po sagot pag-usapan. niyo po doon? Hello, naririnig Ayun. mo? Ayan. Pasensya na po sa technicalities. Medyo ang atin pong internet, ayan, stable. Pero sabi nga, tuloy tayo, Pastora. Tuloy, Pastora. Okay. So- paulit po yung tanong. So, ano po yung mga pinagdaanan ninyo na mga struggles, disappointments, pagtitiis na nabigyang linaw na habang, kumbaga, dumaraan kayo dun sa process para marating po yung, kung ano yung ministry na meron po kayo ngayon? Okay. So, kami po ay from Isabela and then we transferred to Cebu. Tapos, we stayed there for around 13, 14 years. And siguro yun yung isa sa masasabi ko na building up ko. Kasi yun yung time na nagdadalaga ako. And at the same time, we were struggling financially. Tapos, nandun din kami sa part na there are a lot of questions of what is actually happening in our situation that time. Pero yung time po na yon at the age of 16, nung na-encounter ko ang Panginoon, I was, alam mo yung talagang nag-turn around yung isip ko, yung puso ko, patungkol sa paglilingkod, na kahit na ang hirap ng sitwasyon namin, kaming magkapatid, ayan si Junjun, kaming magkapatid, talagang nagpupunta kami ng simbahan, uma-attend kami ng mga life group and also youth fellowship. And I do believe na it really helped me and my brother a lot. Kasi yung mga kasabayan naming mga kabataan noon ay mga pastor na rin, mostly, halos lahat din sila ay mga pastor. At hanggang ngayon po ay naglilingkod. And ang ganda po nung pagkakaset apart sa buhay ko or buhay namin, lalo-lalo na doon sa mga sitwasyon na aming pinagdaanan that time. So that was college, and then may mga struggles. After that, dumating po sila Pastor Dong, sila Pastor May, and then they told me, anak, may panawagan ka? Sabi ko sa kanila, yes po, alam ko po yun, sabi ko sa kanila na yun. Kasi bago ako nag-graduate ng college, di ba magkakahiwalay kami magkakapatid. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ang tagal na namin magkakahiwalay dahil wala kaming financial, hindi kami pwede magkasama-sama. Dahil kulang kami sa finances, hindi makabiyahe dito, hindi makapunta doon. So, we are apart kami magkakapatid. And then I told the Lord, sabi ko sa Panginoon, Lord, kompletuhin mo naman yung pamilya ko. Kahit isang araw lang. Nung sinabi ko yun sa Panginoon na kompletuhin yung pamilya ko, 1 year after, that was December 26, 2011. December 26, 2011, kinompleto ng Panginoon yung pamilya ko sa isang dagat. And sabi ko, nung nakita ko yung kompleto na yung family ko, sabi ko kay Lord, maglilingkod talaga ako sa iyo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. At alam ko, Panginoon, na ang buong pamilya ko, ano man yung naging sitwasyon namin, ano man yung aming pinagdadaanan na and everything. And nung nakasama ko na lalo sila Pastor Dong, sila Pastor May, mas lalo akong nabuksan sa kung ano talaga yung kasalukuyan at dapat na gawin bilang isang Kristiyano. And we started a church in Cebu and it was around 10 years. Salamat sa Panginoon. At
there was one question kasi buntis ako na. Sabi ko sa Panginoon, ano yung binuo mo sa Cebu? Bakit wala akong nakikita? Bakit parang wala akong nabuo? Alam niyo po ba, sa lahat ng pinagdaanan ko after that question, doon ko naintindihan higit talaga ang Panginoon sa ating alam. Kaya sabi ko sa Panginoon, no matter what happens, maglilingkod ako sa'yo, maglilingkod kami sa'yo. So, now I am here sa Santiago. Salamat sa Panginoon po. Gusto ko, Kuya JP, kasi naibahagi ni Pastora na sa lahat ng kanyang pinagdaanan, tumugon ang Diyos. Kasi preparation yun, di ba, Kuya JP? At yung parte na kung saan tumugon ang Diyos sa panalangin ng desire ng puso ng ating Pastora Pat, yung pamilyang kumpleto. Which is talagang, yun talagang kalooban ng Diyos eh, yung maitama yung puso natin. Remember, sinare ni Pastora Pat, Pastora, na may nag-pray sa inyo na maging heart of flesh yung puso ninyo na mula sa bato. Di ba? Nakaka-amaze kasi after that, naging tama yung panalangin ng puso ng Pastora Pat. Naging pamilyang kompleto. Yeah. Tinugon ng Diyos, Kuya JP. Sabi nga ni Pastora Marieta, sabi niya, ang buhay daw ni Pastora Pat ay parang jigsaw. Ano bang klaseng jigsaw yan, Pastora? Para Oo, sabi ni jigsaw puzzle, di ba? Tama, pag nagbuo-buo, ang ganda pag titingnan ng mo, larawan. parang iba-iba Ay, ang nako, mga... Sa tingin natin, yung jigsaw ang ganda, no? Kasi buo na. Pero Yes. habang binubuo mo, ang hirap. Hindi gano'n. Parang litong-lito ka. Ano, nasan yung mga pyesa? Gano'n, saan ilalagay? Pero nandoon nga yung tinatawag na yung puso eh. Yun yung inuna ng Diyos. Sabi ni Pastora Zali, gusto kong basahin to, Kuya JP. Ayan, sige po. Praise God sa buhay mo, Pastora Pat, at sa buong mong pamilya. Sabi niya dito, we are watching yung whole family. May pamangkin, Pastora Pat. You look so prettier and prettier. Amen to that. I love you, pamangkin. Wow, hello po sa Monte Hermoso, sa pamilya po ng aming Pastor Morris and Pastora Zali. At meron pang sinabi ang ating Pastora Pat. Ay, Pastora, may sinabi din po si Pastor Morris, I can still remember ng mga panahong nag-training si Nikki at Morris. Wow, may pagbabahagi. Pinagtiyagaan ninyong magkapatid ni Danny ba ito? Ni Dane. Amen. Na mag-Bible study. Kumbaga, wow, grabe yung pagbubuo ng buhay. Ando doon eh, yung Yes. talagang puso. Sige, Kuya JP, parang may gusto kong ibahagi. Siyempre, sabi nga, lumalalim yung pagkakilala natin kay Pastora Pat, ano. So, dito natin unti-unting nakikita yung journey niya sa kung paano yung mga stages ng buhay niya na ang Diyos talaga ay kumilos sa kanyang buhay. So, Pastora Pat, sabi nga ay, ito po yung isang tanong. Lahat-lahat ng jigsaw na nabuo. Ito Ayan. pala yun. Sige. Paano po naisilang ang programang pag-usapan natin ang Diyos. Diyos. Yan. Hello, nakikita dito. Ayan. Sabi nga, ulitin po. Apo. Narinig niyo po ang tanong, Narinig ko Pastora? po. Ayan, sige po, Pastora, go ahead. Nawawala kasi yung internet dahil mahina yung signal. Nagsimula po ang pag-usapan natin ang Diyos sa buhay po ni Pastora Maricel. At kung ako naman po ay jigsaw na nakalagay siguro sa isang box, yung sa kanya siguro po isang truck po ng jigsaw ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Exciting! Yes, and her life really encourages and brings people back to the Lord. Kasi masasabi mo talaga na siya yung isa sa pinaka-expose sa mundo sa kasalukuyang pinagdadaanan ng napakaraming asawa, napakaraming pamilya na masasabi natin may kaguluhan, may kahirapan na nararanasan. And dumating din po siya sa pagkakataon na, Lord,
ikaw naman talaga yung source ng buhay ko eh. Lord, ikaw naman talaga ang pagpinagmulan ng lahat ng ito. Bago ako naging asawa, bago ako naging nanay, ikaw naman talaga ang unang nagmahal sa akin. Kaya bumalik po talaga siya sa salita ng Panginoon. And she was really encouraging me, lalo na dito sa simbahan. She was encouraging each and every one of us para talagang bumalik doon sa tinatawag nating altar sa Panginoon. And then she saw, sabi niya, nakita niya na itong programa na ito talagang makakatulong hindi lang para sa mga miyembro ng simbahan, kundi makakatulong ito maging doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon dahil yan talaga yung pinakatrabaho natin, umabot ng buhay ng iba. So instead of talking about other things, pati yung mga media natin and everything, lahat ng bad news and everything, kailangan talaga ibalik natin na despite of all the negative news, all the bad news, kailangan po tayong bumalik doon sa pinaka-good news, that is the gospel alone. So, ang nangyari po, ito pong ating programa, sinimulan po talaga ito para magkaroon ng gathering of authors, no? Yung pagbuo ng libro, magsusulat ng libro. And ang pinakapag-uusapan po dito, hindi lang po yung encounter, kundi yung kapangyarihan talaga ng Panginoon na kumilos sa buhay ng tao. And right now, we are still on the process of that. At ngayon po, ang ginagawa namin ay yung libro ng Today is Your Miracle. Okay, yung mga Today is Your Miracle dyan. Ano po, Pastora Mayet? Today is your miracle, ang aming Pastora Mayet. Na nagsasabi na, I can say na ang aming Pastora Pat, she is unique and especially very strong ang pananampalataya. Kaya pala siya ang tinawag ng Diyos para sa pag-usapan natin ang Diyos segment. So kanina nabanggit ni Pastora Pat na yung pinagmulan nitong pag-usapan natin ng Diyos, si Pastora Maricel. So gusto lang nating malaman din ng ating mga kaabangers, ano po yung naging inspirasyon naman ninyo personally, bilang kayo po ang magpapatuloy o kayo yung nagpatuloy ng programang ito. So ano po yung nagtulak sa inyo para kayo naman ang sumalo nung vision na yon ay pinakita kay Pastora Maricel? Amen. So, tayo po bilang isang lingkod ng Panginoon, syempre ginagawa po natin lahat ng paglilingkod, lahat ng pag-aabot. And as we can see, kung titingnan po natin yung ating society ngayon, yung mga schools, grabe po ang hirap ng pinagdadaanan ng mga estudyante natin. They were influenced by different things, maging sa social media pa lang, they were influenced, at yung influence na yon nakaka-apekto po sa kanilang kinabukasan. At dumadating din po sila sa pagkakataon na nakakagawa sila ng mga maling desisyon. Kaya napakahalaga po na ito talagang salita ng Panginoon, hindi lang mapahayag sa kalsada, hindi lang mapahayag sa kung saan, kundi maging sa ating mga social medias, maipahayag ito dahil ang dami na pong kalokohan na lumalabas, ini-endorsong hindi tama. So kailangan po natin talagang punuin ang social media ng katotohanan ng Panginoon, ng kabutihan ng Panginoon, higit sa lahat ng pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. And as we can see, kung hindi talaga tayo mga Kristiyano ay we will not rise up, ang ating mga kabataan, magkakaroon na lang sila ng, kumbaga para na lang silang tinatawag na casualty, no? Naapektuhan lang, nadamay lang. Hindi po tayo papayag na ganun. Kaya yung ang ating pong programa, we are recording around 1 minute to 2 minutes of series every day. At ipinapahayag po dito yung mga struggles maaari or yung mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin na hindi sila nag-iisa. Kailangan po nila makita that they are not alone. At hindi lang po hindi sila alone, meron talagang Diyos na nandyan na dapat talaga nating pag-usapan sa ating araw-araw na buhay.
Yes, very well said, Pastora Pat. Parang alam mo yung init, Kuya JP, na nararamdaman ko habang nagsasalita ang Pastora Pat. Naalala ko yung sinabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. Sabi diyan, Pastora Pat, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan. And even sa paglalakbay, sabi doon, banggitin ninyo ito kahit sa pagtulog at paggising ng bawat isa sa atin. Sabi doon, ipulupot ninyo kung maaari nga sa ating kamay bilang tanda at itali sa noo. Try to imagine, hindi ito literal, but ganun katindi yung paalala na bakit kailangan, and even sa hamba ng mga pinto, Pastora Pat, isulat sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod ang salita ng Diyos. Kaya JP, may gusto kang ibahagi tungkol doon? Kasi syempre, ito yung sa panahon natin ngayon talagang napakahalaga. Kasi nga, madalas tayo nadadala ng mga pangyayari. Kumbaga, lalo-lalo na ang generation natin ngayon, prone doon sa tinatawag na yung emotional damage na nakikreate ng social Cancel media, society, mga cancel society. etc. So, ito yung mga pagkakataon na muling maipaalala dito sa ating henerasyon na ang Diyos ay talagang very personal sa bawat sitwasyon natin, na kung saan tayong mga tao, every time na tayo nag-uusap, even sa mga simpleng pag-uusap natin, simpleng kapihan, ang Diyos ay willing na makinig at talaga namang mangusap din. Grabe, mga kaabangers, ang ganda po ng binabahagi ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Dahil sabi nga ni Pastora Yolanda, Amen! Huwag po tayong umayon sa mundong ito na puro kasamaan, kadiliman. At ang gawin natin, ipahayag natin ang liwanag sa pamamagitan ng pag-usapan natin ang Diyos. Salamat, Pastora. Hallelujah. At meron din sinabi si Pastora Gaynel, nadurog man siyang muli, binuo ng Diyos upang pag-usapan ang Diyos na pumili sa Kanya. Yan. Amen, Pastora. Ano yung pinakamatinding pagdurog sa'yo, Pastora? Kasi kanina ko pa naririnig dito sa comment. Parang Share naman. gigil na silang Gigil na sila. Kasi I think it's timely din, Pastora, na personal na yung pagdurog na yan. Meron at merong makaka-relate na nanonood at maaaring mabahagi na nito. Paano po kayo ni-raise up ng Lord? Bale, dagdag ko lang tungkol dito sa program. This is not talking about somebody. Hindi rin ito patungkol sa akin. This is talking about who God really is. Tama. Who Jesus is. At kung titingnan lang po natin yung kasalukuyan nating pinagdadaanan, hindi talaga natin makikita kung ano yung liwanag eh. Kasi ang titingnan natin kung ano yung lubig, kung ano yung itim, kung ano yung pangit. Pero ang mahalaga po talaga dito, merong isa, dalawa, tatlong nag-rise up upang ipahayag ang nag-iisang katotohanan. Walang iba kundi ang Panginoon. And when yung sinasabi nilang nadurog and everything, actually hindi ka lang durog na durog. mahirap po na pinagdaanan at hindi mo siya kaya explain in just one day. Actually, it was a very long process. It was a very hard journey that even up to this time, meron pa rin glimpses of that sadness. Pero yung talagang, salamat din sa Panginoon, it was all by His grace that I am standing here right now. Pero yung sinasabi nila na nadurog, I lost my husband, di ba? When I lost my husband, hindi ka lang durog, para kang namatay din doon sa pangarap, nangamatay ka doon sa pangako, na sitwasyon na iyong pinagdadaanan. And yan yung isa sa masasabi ko na mahirap, ang hirap, yung kasama mong nangarap, yung nagpakapastor sa'yo, pati sa pamilya mo, yung walang ibang ginawa kundi mahalin ka, suyuin ka, then all of a sudden, he was just gone. So, mahaba din po yung proseso ng pag-iyak, yung grieving na part. And alam niyo po ba, even in my most, dun sa pinakamasakit na parte ng buhay ko, God was just there, embracing me at pinapaalalahanan niya ako na, anak, nandito lang ako.
At yung pinaka-victory na inilagay ng Panginoon, kasi umaga, gabi, iiyak ka talaga, Ate Sheila. Wala ka talaga ibang gagawin kundi umiyak. Wala kang ibang gagawin kundi balikan yung mga alaala na magaganda. Tingnan kung ano sana yung nangyari sa kung ano yung pwede bukas. So, dumating ako sa pagkakataon, sabi ko nga, nag-share nga ako last time, sabi ko nga sa kanila, alam niyo ba, nung namatay yung asawa ko, walang araw, walang gabi na hindi ko hiniling sa Panginoon na huwag niya na din ako. Walang araw, walang gabi, hindi ko tinanong sa Panginoon na, Lord, maganda ba dyan sa langit? Kasi andyan na yung asawa ko. Lord, maganda bang pumunta dyan? Kunin mo na din ako. So, yung mga tanong na yon talagang para kang ipinapako ng paulit-ulit. Pero alam niyo po ba, dumating sa pagkakataon na nung humiling ulit ako sa Panginoon, siguro, it is really the Lord's timing. Kinabukasan, pagkatapos kong umiyak, pagkagising ko, alam niyo po kung ano yung napanaginipan ko, yung asawa ko galing sa misyon, galing sa Abulog. So, kasama niya yung family ko, nag-mission sila. Pagkatapos nila nag-mission, nag-aantay kaming mag-ina doon sa bahay. Tapos nung dumating na siya, binuksan ko yung pinto ng sasakyan namin. Sabi ko sa kanya, oh, kamusta yung mission ninyo? Panaginip po ito. Nung sinabi ko sa kanya, kamusta yung mission nyo? Niyakap ni anak ko, niyakap niya ako, niyakap niya kaming parehas. Sabi niya, ang ganda ng mission namin, dami tumanggap sa Panginoon. Grabe talaga si Lord, sabi niya na gano'n. The regular pastor king, Tapos pagkatapos niya sinabi yun, lumabas na lang sa bibig ko. Hello? Sige po. Yes, Opo, Pastora. Lumabas na lang po sa bibig ko, sabi ko sa kanya, kailan ka naman uuwi? Sabi ko sa kanya. Alam niyo nung tinanong ko sa kanya kung kailan siya uuwi, ilang buwan na siyang patay. Kailan ka uwi? Sabi ko sa kanya. Alam niyo kung anong sagot niya? Sabi niya, alam mo naman kung anong totoo. Nung sinabi niya alam ko kung anong totoo, biglang nag-snap out ako, nagising ako. Yan yung unang pagkagising ko na hindi na ako umiyak. Grabe. Kasi pinaalala sa akin ng Panginoon, alam ko kung ano yung katotohanan. Alam ko kung saan pumunta ang aking asawa. Alam ko kung ano ang aking dapat na gawin. Alam ko na hawak ng Diyos ang aking buhay, ang buhay ng aking mga anak. Tapos sumarap ako sa salamin, sabi ko sa Panginoon, Lord, sige, alam ko may panawagan ka sa buhay ko. Ano ang ipapagawa mo sa akin? What's next? Kasi hindi ako pa na mabubuhay lang ako. Kailangan may halaga ang buhay ko, sabi ko sa Panginoon. Sabi niya sa akin, anak, 3 bagay. Build, rebuild, and keep building. Build, rebuild, building. Sabi niya sa akin, build the next generation. Amen. Next is rebuild the old generation. Wow. Keep building both generations. Wow. Ibig sabihin, it is going to be a lifelong process. Ibig sabihin, I have to partner with right partners, pakikipagtulungan, kasi meron po talagang ipinapagawa ang Panginoon. Kaya ito pong pag-usapan natin ang Diyos, this is not just talking about one experience. This is not just talking about doon sa pain, doon sa struggle, but we are really talking about who God is. So, ayun po. Napaka-powerful, Pastora. Alam mo yung nararanasan ng mga nanunood ngayon na from warrior to warrior to another level, Kuya Yes. JP, General ng Lord. Amen. Build, rebuild, and keep building. Nakatuon ang pag-usapan natin ang Diyos sa misyon ng ating Panginoon. And wala nga talagang tinatawag, Pastora Pat, na tawag dito, yung shortcut pagdating sa proseso. Dadaanan mo yan kasi parte yung journey na yan sa nilagay ng Lord na pangitain sa buhay ninyo. Kaya season man or out of season, talagang ibahagi natin ang kanyang salita. Sabi nga dito ng mga
kaabangers natin, Kuya JP. Yes. Marami mo nang nagko-comment. no? Ayan, grabe. Sabi ni Pastor Samuel, kumusta po? Pastora Mari Mutya, gabayan ka at palakasin ka ng ating Panginoon kasama ng inyong mga anak. Kasi talaga nga naman yung binahagi, Kuya JP, ng ating Panginoon. Anong masasabi mo doon? Ay, ng ating Pastora. Anong masasabi mo doon, Kuya JP? Well, very encouraging na hindi defined ng sitwasyon natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, ito yung gusto kong itanong kay Pastora Pat. Kasi marami tayong mga kaabangers na nanonood ngayon na maaaring may calling din ang Diyos sa kanila na kung saan nandoon yung takot nila na magsimula. Oo. So ano po yung encouragement na maibibigay po ninyo dun sa mga kaabangers natin na nanonood ngayon na ito yung struggle nila, na gusto rin nila yung ganung klase ng ministry, yung empowerment ng Lord, pero natatakot silang mag-step up ba na sumunod sa Alam calling nilang ng- tinawag sila, pero yung paano tumayo, Yeah. paanong magsimula. So, meron pong nagtanong sa akin, isang kabataan, gusto niya rin maging pastor. Sabi niya sa akin, what can you how will you encourage yung mga kabataan o gustong maging pastor na they are being discouraged by their parents or by their relatives or maging sa kanilang sitwasyon? Sabi ko sa kanya, isa lang, seek the Lord. Yun lang, seek the Lord. Pagkatapos mo siyang sinik, you have to keep on loving Him. Dalawang klase ng naglilingkod. Yung una, discouraged. No? They were being discouraged kasi yung pamilya hindi Christian. Pangalawa, encouraged. Kasi kaming family, parang napakahalaga na maglilingkod ka talaga sa Panginoon, di ba? So yung isa, dinidiscriminate kasi naglilingkod sa Panginoon. Yung pangalawa, dinidiscriminate kasi hindi ganon kalalim yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. So both ways, kailangan po mahalin, isik natin ang Panginoon, whether we are being encouraged or whether we are being discouraged, natatakot man tayo, may alalahanin man tayo, or ano man ang ating sitwasyon, mahalin po natin ang Panginoon because at the end of the day, Diyos pa rin po ang makakaharap natin sa ating mga buhay. So, yun po yung talagang napakahalaga na, just like me, I went through tough times. Hindi lang tough, para kang minartilyo ng paulit-ulit, Hindi mo alam kung paano i-explain kung gaano kasakit yung pinagdaanan mo sa ganung sitwasyon. Pero, despite of every pain, alam mo ba na kahit na umiiyak ako, kahit na siguro nagwawala ako or anything, doon sa sitwasyon na yon, there was this peace that surpassed all understanding, and that peace only comes from the Holy Spirit in my life. Sabi ko nga, Ate Sheila, salamat sa Panginoon kasi binuo niya ako noon. Kasi kung hindi niya ako binuo noon, wala akong ngayon. Sa dami ng pinagdaanan ko, sa dami ng karanasan ko. Yung sinasabi mo kanina na merong pagbuo para sa isang kinabukasan, that is very true. Hindi po kasi tayo dadating sa ganitong sitwasyon kung wala tayong pinagdaanan noon. That's why everything that we go through now, mapapangit, mapamaganda, whether you are being encouraged or you are being discouraged, mahalin mo pa rin ang Panginoon. Huwag kang magbabackslide, huwag kang madidismaya, o kahit itinatago ka, magpatuloy ka pa rin kasi Diyos naman ang tumawag sa'yo, hindi naman iba. So, ayun po, Ate Sheila, napakahalaga po, anuman ang edad mo, anuman ang kadismayahan ng ating mga buhay, magpatuloy pa rin po tayong mahalin. Unang-una, kasi ang paglilingkod susunod na lang yan eh. Pero kapag mahal natin ang Panginoon, ang paglilingkod nandyan lang. Unahin talaga natin. Amen. Thank you. Dahil, alam mo yung binanggit ni Pastora Pat, yung salitang seek, naalala ko lang, Kuya JP, nagiging malinaw ang direksyon mo, kung saan ka patungo, kung ano yung kalalagayan mo, at
bilang yung presensya ng Panginoon ay nag-uumapaw sa'yo. Aba, sabi nga doon, lahat ng binabalyo mo noon na basura sa kingdom ng Diyos, hindi na siya nagmamatter. Ang nagiging ano na lang mahalaga, Kuya JP, yung tinatawag na kahalagahan ng kingdom ng Lord na pinakita ng Diyos sa iyo at yung pagsunod mo doon. Amen. Yeah, secondary na lang ang lahat, Kuya JP. Kasi nga, yun yung talagang maintindihan natin na napakasarap na maunawaan natin. Pagbubuo. Yung pagbinuo ka na ng Diyos. Yung, alam mo yung, sabi nga, from a contrite heart. Yeah. Ayan, ito yung hinahanap ng Diyos na talagang nagsisik ng kanyang presence. Na kung saan ito yung simula sa mga matitinding pinagdaanan natin, kung paano tayo hinango ng Diyos doon sa mga parabang napaka-imposibleng sitwasyon ng buhay natin. Amen. Amen. Di ba? Tsaka Pastor Pat, yung jigsaw, nung nabuo na siya, di ba? At lahat ng makakakita dyan, na-amaze, sinong kamay ang gumawa niyan? At doon makikita ang Diyos natin na buhay. Amen po ba? Na from the contrite, sinong bumuo sa atin? At doon tayo ng mga tinawag ng Diyos, magra-rise up na pag-usapan natin, kapatid, ang Diyos. Yan. Amen? Kaya yan, Pastor Pat, ano nga po ba ang patungkol sa pag-usapan natin ang Diyos? Paano makakasubaybay ang mga manunood? At kung paano, anong oras ba ito, Pastor Pat? Tell us more about pag-usapan natin ang Diyos. Yes, so ang pag-usapan natin ng Diyos, we are posting this every day in the morning around 6 a.m. At pwede nyo po yan makita sa ating Facebook page, Pag-usapan natin ang Diyos. And every Saturday, magkakaroon po tayo ng live interviews para sa ating mga authors upang maipakilala po yung mga libro na kanilang naisulat. At salamat sa Panginoon dahil gagamitin ito ng Panginoon not just to reach the pastors, not just to reach the Christians, but also to reach the unreachable people. And ito pong mga libro natin, pwede nyo po itong gamitin para gawing regalo. Diba? So instead of buying things, buying gifts, use this book as a gift for them, just like sa maaaring mag-asawa, bigyan natin sila ng libro patungkol sa mag-asawa, o kaya naman para sa mga kabataan, bigyan natin sila ng libro patungkol sa pagiging kabataan upang mas lalo din po sila maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. So just like what you were saying kanina, it's just like a jigsaw puzzle, di ba? Pero ang totoo, itong jigsaw puzzle na to, hindi siya mabubuo unless bawiin tayo ng Panginoon. So, meron palang sa buhay ko it's just one part of the jigsaw puzzle na nabuo. Meron pa pong marami pa pong pieces akong dadaanan, marami pa pong pieces na pagdadaanan. Pero alam mo ba, Sister Sheila, Kuya JP, that no matter gaano man yan kadami pa o gaano man yan kahirap, as long as you have the pieces in your hand, no? Habang hawak natin yung pieces natin, we can always do something kasi may ipinapagawa pa po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya wag po nating hahayaan na manakaw, mawala yung piraso ng jigsaw puzzle ng ating mga buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pag may regalo ka, kung hawak mo yan, hawakan mo ng mahigpit. Yes. Kasi John 10:10 nga, Kuya JP, di ba? Alam natin yan. So nasa kamay natin ang desisyon kung paano itong bawat pieces na to. Kailangan to mailagay sa tamang lalagyanan, di ba? Meron kang partisipasyon doon, kapatid. At ang matindi doon, kung ikaw yung jigsaw puzzle na binubuo ng Diyos, no? Hindi mo pa makita, kung on the process ka pa lang ng pagbuo, hindi mo pa makita yung kabuuan, no? Di ba? Hindi pa rin, yun yung tinatawag na exciting part na aabangan natin, di ba? Kung paano tayo momoldehin ng Diyos sa isang into a masterpiece. Di ba? Nasabi nga na pag tiningnan yung buhay, yung kabuuan ng buhay mo, isang napakagandang masterpiece ng Diyos. Pero ang pinagmulan nun, yung matitinding talaga naman, sabi nga ay yung binahagi ni Pastora Pat kanina, is just a piece of a puzzle. Grabe, nakaka-encourage, no? Kung may nanonood man dyan, na nasa season ka na parang isang puzzle pa lang yung nabubuo sa buhay mo. Itong sinabi ni Pastora Pat, just come. Sabi ng Lord, come. Ay pag-usapan natin ang Diyos.
Diyos. Malaking tulong to, Kuya JP. Bahagi natin to. Yes. Ipahayag natin, keep liking din. And even yung today is your miracle, lahat talaga, wala nang maidadahilan pa, Pastora Pat, para hindi tayo tumayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kailangan po talaga nating punuin ng salita ng Panginoon ating mga social medias. Kasi kung titingnan natin, ang papangit po ng mga lumalabas sa ating mga internet. Kaya kailangan po talaga meron tayong gagawin. Kasi pati ako, may anak akong mga bata and then meron lang basta-bastang nag-a-appear sa social media natin or sa cellphone natin. Akala natin it is okay, pero hindi natin napapansin, it is already polluting their minds. Kaya ang gawin po talaga natin, punuin po talaga natin ng salita ng Diyos ang ating mga buhay. Kasi kung nalalaman natin ang mabuti bilang mga Kristiyano at hindi natin ginagawa, tayo'y nagkakasala. Kaya talagang tama, punuin natin yung social media ng mga salita ng ating Panginoon at liwanag yan angkor yan ng bawat isang makaririnig. Amen po ba? So, Amen. ayan, Kuya JP. Ayan, sabi nga dahil ayaw pa nating putulin. napaka-interesting nung ating pinag-uusapan at talagang kulang ito yung mahirap sa magandang pag-uusap, yung magandang pag-uusap alam mo yung paano mo i-compress sa maiksing oras. Kaya kung loloobin ng Diyos may second part pa po ito kasi marami pa tayong hindi na natatakil sa marami pa pinagpala. Isang piece pa lang daw ng puzzle yung usapan. I'm wondering ano yung next. Diba? May marami pang piece yan. So, sabi nga, ito po yung napakaganda na maunawaan ng bawat sa atin, mga kaabangers, na kung papanong, sabi nga ni Pastora Pat kanina, ay paano natin pupunuin yung ating mga social media, yung ating pang-araw-araw na pamumuhay na despite na sa halip ng pag-usapan natin mga kung ano-anong bagay na makaka-discourage lang sa atin. Ang pag-usapan natin ay ang kabutihan ng Diyos. Di ba? Yan yung mga mga encouragement sa atin. At dahil diyan, bago po tayo magtapos, Pastora Pat, meron po ba kayong gustong iwanan sa ating mga nanonood bilang parting ways po natin? Tapos na po pala. Sige po, ako na po magtatanong sa inyo. Sige po, Pastora. Nabaliktad na. Baliktarin naman natin. Ano naman yung jigsaw puzzle ng buhay niyo? Diba naman Para na ako, yan. Sabihin kayo, ano yung jigsaw puzzle ng buhay ninyo? Kasi kailangan talaga natin pag-usapan si Lord. Amen, amen. Na-amaze ako, Kuya JP, sa journey rin natin. Baka magdadagdag tayo ng oras dito, Pastora. Sandali. Next part pa tayo. Kami sa pag-usapan natin ng Diyos. Kami naman ang pupunta, Sino kami invite dyan, Pastora, sa pag-usapan naman natin? kami, Pastora. Yan. Di ba, mga kabangers? Sabi nga, talagang ganito kasaya dito sa daily life sharing natin. Ito yung real life. Tatawid din tayo sa Today is Your Miracle. Sabi nga ni Pastora Mayet, support Today is Your Miracle, Daily Life Sharing TV, and pag-usapan natin ng Diyos. Napakaraming platform na pwede po nating puntahan para makakuha tayo ng encouragement na mula sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, kung may pinagdadaanan man tayo, hindi ka nag-iisa. Sabi nga, kung makaka-relate man tayo at same tayo ng pinagdaanan ni Pastora Pat, may pag-asa sa bawat isa sa atin, di ba? Talaga ako sa Sabi Lord. nga, yun yung... Maraming salamat, Pastora Pat. Amen. Sa inyo pong oras, testimony. Talagang yung binahagi ni Pastora Pat, lahat ng manunod, walang tapon. Amen. Lahat talaga, dadamahin mo na, Lord, kailangan ko to on this journey. Talagang salamat, Panginoon. Binuo para magbuo. At ganun pala yung cycle talaga yun. To know Jesus and make Him known. Amen po, Pastora Pat. Salamat po, Pastora Pat. Ayan, maaari po ba namin kayong hingian ng panalangin para po sa lahat po ng naririto bago po natin i-end ang ating segment na ito. Okay, so last message for everybody. We are all valiant warriors. Tinawag ng Panginoon upang maging warrior, maging magiting, mahusay na mandirigma. At bilang isang mandirigma, maging sa bawat henerasyon ng ating mga pinagdadaanan, God is calling men and women to be valiant warriors. Hindi lang warrior para lumaban, hindi lang warrior
para makipagbugbugan dahil galit tayo, gaganti tayo, or violence. No, that is not what God has called us to do. God called us to be warriors of faith, warriors of courage, warriors of truth, and warriors of righteousness. Kaya nga mga kaabangers, mapapansin niyo po, meron tayong daily life sharing, meron tayong today is your miracle, meron po tayong araw-araw pag-usapan natin ang Diyos kasi kailangan po talagang meron tayong gawin para maipahayag ang kabutihan, ang katapatan at katotohanan ng Diyos sa ating mga buhay. The Christian life is a battlefield, even as Christians. No? Kahit tayong nakikinig na ng salita ng Panginoon, ma-attend na linggo-linggo sa simbahan, it is already a battlefield. How much more the people who doesn't know Jesus? How much more the people who doesn't pray? How much more people who doesn't know who to call on to? Kaya napakahalaga kasi ito po yung battlefield ng tinatawag nating mga trials, temptations, discouragements, and spiritual oppositions. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, whether you're going through encouragements or discouragements, seek the Lord and love Him. Seek the Lord and love Him. Dumadating man tayo sa pagkakataon na nanghihina tayo, seek the Lord and love Him. Bakit? Kasi ang Diyos pa rin po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay magpatuloy. Kaya nga pinagpala tayo kasi meron tayo mga pastor na palaging nagpapaalala. Meron tayong mga leaders na palaging umaalalay sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng shepherds after His own heart. That's why when God is with us, no one can go against us. Hindi po tayo defenseless. He equips us, He makes us strong, and He helps us to overcome all of those oppositions. Kaya sabi niya dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, be strong in the Lord and in the power of His might. Our strength does not come from ourselves. It comes from God. It comes from God. Kaya walang taong makakapagmalaki sa Panginoon dahil ang meron tayo, maging ang hininga po natin ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. So bilang warrior or valiant warrior, a valiant warrior knows his source of strength. A valiant warrior knows his source of strength. When David faced Goliath, he didn't face it with him trusting his own strength. Kasi alam natin, hindi kaya ni David. But he trusted in the Lord. He trusted in the Lord. So while others saw the impossible, nung nakita ng kasama ni David, yung napakahirap na laban, hindi mo kaya yan, David. Mamamatay ka, mamamatay din tayong lahat. Pero ang nakita ni David, kung gaano ka-mighty, kung gaano kadakila, at kung gaano kahigit ang Diyos na meron sa kanya. Gaya sa aking naranasan, dumating man ako sa pagkakataon na ako'y nanghina, nawalan, nadismaya, halos wala ka ng ganang magpatuloy, wala ka ng ganang sumunod or anything. Palagi pa rin pong ibinabalik sa akin ng Panginoon, anak, bago ka naging asawa, anak muna kita. Amen. Bago ka naging nanay, anak muna kita. At kung paano mo pinagkatiwala ang buhay mo sa akin noon, ganun mo pa rin ipagkatiwala ang buhay mo sa akin ngayon, because I am the God the same yesterday, today, and forever. Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So dapat po naiintindihan po natin na ang ating kalakasan ay limitado. Kulang talaga tayo. Kulang na kulang. Pero ang kalakasan ng Panginoon, it is unlimited, and victory belongs to Jesus Christ alone. Kaya nga sabi niya po sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi yan ni Pablo, I can do all things through Christ
who strengthens me. Now, this is the challenge. Yung challenge natin ay kung paano tayo babalik sa Diyos na nagpapalakas sa atin. Yung challenge sa atin na paano tayo mas lalo nating mamahalin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. So, a valiant warrior, he wears the armor of God. Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon na bahala ka na sa buhay mo. Binigyan niya tayo ng belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. So when we face the battle, make sure bit-bit po natin tong mga armor na to. Kasi kung wala po tayong bit-bit na armor, tigok po tayong pare-pareho. Tama po ba? So a soldier without an armor is vulnerable. Vulnerable. Ang daming temptation. Ano yung pinaka-temptation? Tumakas, tumakbo, magtago. Okay? Kaya napakahalaga po that as we go through trials, hardships, and sufferings, mahalaga pong makita natin dito mga kapatid na tayo po ay bit mismo ng grasya at habag ng Panginoon. That's why dito po sa ating araw-araw pag-usapan natin ang Diyos, wala talaga tayo ibang pag-uusapan kundi Diyos. Hindi yung galing ko, hindi yung galing nino, kundi kung ano at sino ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? That's why being a valiant warrior does not mean never facing difficulties. Kaya kapag tinawag kang warrior, mas lalo kang ihaharap sa laban. Pag tinawag kang mandirigma, mas lalo kang ilalagay sa harapan. Kasi mandirigma ka. Yan ang pinakapanawagan po natin bilang mga Kristiyano. It means continuing to trust in God in the midst of our difficulties. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Sige nga, i-comment nyo dyan sa comment section. Ano ang pinagdadaanan ninyo ngayon? Are you still holding on? Or are you just hanging? Kasi wala ka ng choice. Ayan, salamat, Yes. Pastora Pat. Grabing challenge yun. Kaya, Pastor. Sabi mo sa Philippians 6 verse 9, let us not grow weary while doing good. Yan po yung pinaka. Galatians Do 6. not grow weary while doing good, for in the due season you will reap if you do not lose heart. You will reap if you do not lose heart. Kaya ito po ang gagawin natin. Araw-araw pag-usapan natin ang Diyos. Sa DLS, Diyos pa rin pinag-uusapan natin. Sa Today is Your Miracle, Diyos pa rin po ang ating pinag-uusapan. Wala po tayong ibang ipapahayag kundi ang gospel ng salita ng Panginoon. Ang loving people is standing in truth and being the light in this dark world. Kaya yun po ang panawagan ng Diyos sa atin at yun po ang ating ipagpapatuloy. Angers, kulang na kulang yung ating oras at dito po muna natin puputulin ang ating kwentuhan na talagang napaka mabiyaya. At sa araw na ito ay sabi nga, pero hindi dito natatapos ang presence at paggalaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi nga, sa gitna ng napakaingay na mundo, sa gitna ng mga pag-aalala at sa mga tanong na wala pang sagot, sana sa araw na ito, yung pag-asa at kapayapaan ng Diyos ang bitbitin po natin ng bawat isa. Nasabi nga, ito po ang ating pakatandaan, hindi natin kailangan bitbitin mag-isa ang bigat ng bukas dahil God is already there ahead of us, preparing the way for you and for me. So maraming salamat po mga kaabangers, maraming salamat po Pastora Pat at sana sa susunod pang mga talakayan natin ay maka-join po ulit namin kayo para pag-usapan pa ang mas malalim patungkol sa pag-usapan natin ang Diyos. So maraming salamat po. Iwan pa si Pastora Pat ng panalangin. Okay, so Pastora Pat, kindly pray for us and then tayo po ay mag-end na. Amen. Lord, salamat. Amen.
Salamat sa panawagan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat din sa kalakasan na magpatuloy. Salamat sa pananampalatayang ibinuhos mo sa aming mga buhay. Maging sa aming mga pagsubok na aming pinagdadaan. Dalhin namin, Panginoon, patatagin mo ang aming commitment, faithfulness, at pagtitiwala sa iyo. Lord, we believe that you go before us. Lord, we believe that you fight for us. Amen. Lord, we believe that it is your victory that goes ahead of us. Salamat, Panginoon, wala kami ibang gagawin, Panginoon, kundi magtiwala sa iyo. Lord, dinadalangin ko din, Panginoon, ang daily life sharing. Palakasin mo ito, Panginoon, upang marami pang buhay makaabot. Maging ang mga host, Panginoon, dalangin mo ang vibrant spirit, the Holy Spirit will just work in them, will just work through them, Panginoon. Bawat salitang bibigkasin namin, Panginoon, ito ay magdadala ng karangalan sa iyong harapan. Pray, O God, for your truth and your wisdom to be above every one of us. And may our lives bring glory to you. Kaya taas namin ang buhay, Pastor Dong, Pastor. Amen. Amen, Ang Lord. aming mga pastor, Panginoon, na papunta ng Indonesia ngayon, samahan mo po sila. Maging sa amin, Panginoon, na naiwanan. Dalangin namin, Panginoon, kung gaano sila nagagalang doon. Higit kami nagagalang dito dahil may tinatalo ka na naman sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Ikaw ang aming sinasamba, dinadangkila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Thank you po, Pastora Pat. We love you. And God bless everyone. God bless everyone. Daily life sharing. Real life, real talk. Anong oras ba ito? 1 hour lang. Di akala ko. Oo. Hindi, kasi pinapatuloy lang ako ng tanong. Siyempre kung just like, di ba, yes ako, tapos host kayo. The people should not just be receiving from the guest. They also should be receiving from the host. Kasi kayo yung anong tawag dito? Kayo yung kayo yung pinaka-conclude. Diba? Napakahalaga that you are talking to me. I'm also talking